Ito ay talaga namang naging isang sakuna para sa amin. Isang bansa lang na mahigit 20 taon nang nasa matinding krisis sa ekonomiya at politika. Ang mangyari ito ngayon, talagang napakabigat. Buti na lang, mababa ang bilang ng namatay sa atin. Napakalaki ng emosyonal na epekto nito sa komunidad. Naisa po yan. Pero araw-araw, oo. Pero may nakapansin ba, nakita mo ba na mangyari yon? O parang magkasunod na dagok lang yon? Hindi ko maisip. Galing ako sa lugar na may lindol at natakot ako sa Northridge na lindol. Lalo na kung sunod-sunod. Para sa amin, hindi ito dalawang magkasunod, kundi isang napakahabang lindol lang. Walang nakakaalam na mangyayari ito. Wala kaming naramdaman na maliliit na lindol bago ito, basta bigla lang mangyari. Wow, alam namin na 10,000 pa rin ang nawawala. Pero pwede mo bang ikwento ang sitwasyon ng komunidad at kapitbahayang Hudyo? Maswerte ba talaga sila na kaunti lang ang namatay? Sa tingin ko, ang Caracas mismo ay pinalad talaga. Kami, kung isipin na nung 1967, nagkaroon ng matinding lindol sa Caracas na talagang sumira sa lungsod. Siguro ngayon, mas ligtas na ang paraan nila ng pagtatayo ng mga gusali. Kami, ang matandang kapitbayang Hudyo na San Bernardino, ay matinding naapektuhan. At yung silangan bahagi ng lungsod, Chacao, Altamira, Los Palos Grandes, ay matindi ring naapektuhan. Halimbawa sa Chacao, 5 lang ang gumuho, pero 12 ng o daan-daang gusali ang posibleng bakantehin. Pareho rin sa San Bernardino. Meron kaming, kung tama ang pagkakaalala ko, 3 gusali ang bumagsak. Iyon ay 3 lumang gusali lang, pero marami pang iba na di na mabalikan ng mga pamilya ngayon. Tama. Ibig ko sabihin, naisip ko, oo, sa usaping inhenyeria, kailangan talagang tingnan kung anong klaseng pinsala ang nangyari. Tama. Ipaliwanag kung paano tumutulong ang sinagoga bilang komunidad sa pagbibigay ng makataong tulong. Mga serbisyo, Pagkain, mga supply. kaya kami ay isang napaka-organisadong komunidad. Ang mga komunidad ng Ashkenazi at Sephardi ay magkatuwang na nagtutulungan. Kami ay talagang magka-partner sa karamihan ng mga institusyong pangkomunidad. Ang JCC, ang paaralan, ang Beit Avot. Lahat ay pinapatakbo ng 2 komunidad na magkasama sa ilalim ng payong ng Balak-Balakay Ilod. Kaya halos sa unang araw pa lang, meron na kaming mga emergency protocol na nakahanda para matulungan kaming makareact agad. Hindi talaga kami nagpaplano para sa lindol, pero komplikado ang bansang ito. Kaya ang aming bitahon ay napakaayos at ang aming komunidad ay napaka-organisado rin. Alam nila na kapag may emergency, may 2 malalaking tipunan sa lungsod, ang aking institusyon at ang JCC. Kaya agad kaming pumunta sa aming mga institusyon, binuksan namin ang mga ito at nagsimula kaming tumanggap ng mga refugee. Noong Miyerkules ng hating gabi, ika-24, nagtipon kami sa konsehong pang-emergency para simulan ang pagpaplano at alamin ang dapat gawin sa mga susunod na araw at linggo. Wow, ibig kong sabihin, at alam naman natin kung anong nangyari sa mga komunidad ng mga Hudyo nitong mga nakaraang dekada sa Venezuela, simula noong panahon ni Chavez. Rehimen. Nakakatakot isipin na kailangan maghanda ng mga emergency na hakbang laban sa posibleng anti-Semitismo at pagdukot. Alam nating naging kakilakilabot ito. Alam mo, kami ang pandemya ay isa ring bagay na kinailangan naming pamahalaan bilang komunidad. Nagkaroon kami ng halos 1 linggong blackout na kinailangan naming tugunan bilang emergency. Dahil sa kasamaang palad, may karanasan na kami, kaya naging mabuti yon para sa amin sa pagkakataong ito at mabilis kaming nakareact. Maraming salamat. Pinapaabot namin ang pagmamahal mula Israel. Salamat, Roberto Mishkin. Salamat sa pagtanggap sa amin.